Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, pasensya na po kayo, medyo mahangin at nandito po ako sa aking rest house, no? Kahit papaano, kahit gaano kahirap tayo, meron po tayong rest house, no? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin sa araw pong ito. Ito pong si Harry Roque o si Harry Roque, na kung saan sa sobrang kadaldalan, sabi nga ni Panelo, ang nagpapahamak dito sa kanya, yung kanyang kadaldalan, na kumbagay talagang kitang-kita po yung kanyang pagiging binabae, no? Yung kanyang pagiging syokla, no? Kaya para maintindihan po ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, ito po, panoorin po natin yung video pong ito. Hindi po tayo matitingan sa pagbibigay ng suggestion. Para matao rin po, narating sa punto na parang ayaw na magbigay ng suggestion kung talaga naman hindi ka napapakinggan. Kasi na po, tao lang po, yan po ang aking damdamin. At naiisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas. At kahit pa paano, nabanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari dito sa Tatay Digong sa dahig, hindi ko naman pumaatin. Napanuuli lang sa Tatay Digong habang nakakulong. At walang nangyayari. Hindi po tayo nag-unang sa pagbibigay ng suggestion, kaya lang po, hindi po tayo ang nagdesisyon para kay Tatay Digong. So, ganun yan po nakapuscraded ako at iniisip ko nga, kaya siguro mas mabuting labanan na ang aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo naman mga Pilipino, ano ba yan, 2 taon na akong nagsasalita, nagwawakwak sa Marcos nila na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno, wala tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hindi po krimen kung hihingi natin ang pagbibitiw ng isang presidente walang saysay. So yun, no? So mukhang sa totoo lang na ako'y nag-i-scroll kasi nakita ko to na panood ko kaya agad ko pong binigyan ngayon ng birada o reaksyon. Ito pong mga naging pahayag po ni Harry Roque. So ngayon, ito pong si Harry Roque, mga minamahal ko mga kababayan. Ayon po sa ating napanood ngayon, tila masama po ang loob. Kanino? Sa mga Pilipino. Kasi hindi siya pinakinggan. Yung last niya na sinabi, hindi daw krimen. Yung magpababa ka ng isang pangulo na wala na sa katinuan. Siguro para kay Harry Roque, ang isang pangulong wala sa katinuan yung gumagawa ng mabuti. Para kay Harry Roque, yung isang pangulong wala sa katinuan, yung namamahagi ng lupa sa mga Pilipino, yung tumutulong sa mga maralita. Yan ang ayaw ni Harry Roque. Kaya para sa kanya, wala sa katinuan yung isang pangulo kapag gumagawa ka ng mabuti para sa iyong bansa. Kapag nag-iisip ka para sa mga Pilipino, para sa kanya, walang kwenta yung isang pangulong ang pag-iisip ay para sa bayan. Ang gusto niya kasi yung katulad ng kay Digongyo, na kung saan nagagamit niya noon, na pagkakakitaan niya noon. 'Di ba? Yun ang gusto niya. Para sa kanya, ang gusto ni Harry Roque, yung isang pangulo nakikipagsabuatan sa bansang China. Nakikipagsabuatan para masakop yung bansang ito, para maging probinsya na lamang ang Pilipinas. Yan ang gusto ni Harry Roque. Ang gusto yata ni Harry Roque, para sa kanya, matino ang isang pangulo kapag nagpapapasok dito ng mga illegal pogos. O ng mga Chinong kulang sa mga papeles. Ang gusto yata ni Harry Roque, para sa kanya, matino ang isang pangulo kapag ang isang pangulo ay nakikipagsabuatan sa triad o pumapatay ng mga taong walang kalaban-laban. Para sa kanya, matino ang taong ganyan. Sa tingin ninyo, sino kaya ang nasa katinuan? Sino kaya ang wala sa katinuan? Mukhang si Harry Roque yata ang wala sa katinuan. At dapat akong tatanungin, mukhang
Pero para sa akin, pwede na rin. Kasi mas bagay talaga siya sa bilangguan. Hindi siya pwede dun sa kulungan ng mga baliw eh. Kasi mukhang mas relax siya dun eh kapag sa kulungan ng mga baliw. Kasi aalagaan siya dun. Dun sa kulungan, hindi siya aalagaan dun. No? Talagang maghihirap siya dun. Ngayon, may nabanggit siya dahil nga nagtatampo siya dahil hindi daw pinakinggan. Ang dami daw niyang binibigay na ganito, ganyan. Kung sa bagay, talaga naman, di ba, gumawa pa nga siya ng mga paninira tungkol doon sa peking video. Ano, Harry Roque? Hindi ba tumalab yung pakulo mo? Yung sa pulburon video mo na kasabwat mo si Sara Duterte? Ngayon, sinisisi mo yung mga Pilipino. Bakit hindi sila kumikilos? Ba't sila kikilos? Anong rason? Unang-una, yung video pinalabas mo, peke. 'Di ba? Yung video pinalabas mo, peke. Paano sila susunod sa'yo? Paano sila mag-aalsa? Buti sana kung yung video pinakita mo, totoo. Baka kasama na ako na magwelga. Baka kasama na ako na manawagan na pababain na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil bangag. Pero hindi. Maraming nagpatunay na mga expert, na mga tao na may alam sa AI na yun ay gawa-gawa mo lang para sirain ang administrasyong ito, sirain ang aming mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang sa ganon, maligtas ka. Talagang tiwalang-tiwala ka sa pagiging abogado mo. Parang gusto mong sabihin dahil abogado ka, kahit presidente, kaya mong gawan ng kahit anong gusto mo. Dahil matalino ka, dahil alam mo, profesor ka, sabi mo, tila masyado kang nanalig sa iyong karunungan, masyado kang nanalig sa iyong pagiging tuso. Tapos ngayon, nagtatampo ka, sasabihin mo pa, aharapin ko na lang siguro yung mga walang kakwenta-kwentang kasong ikinaso sa akin. Wala naman palang kwenta, Roque. Bakit dinaan mo pa sa paninira? Wala naman palang Bakit kailangan mo pang gumawa ng mga peking video, magsalita ng kung may pasayo-sayo pa kayo ni Maharlika na bangag-bangag-bangag. Ngiwi. Sino ngayon ang ngingiwi? Sino ngayon ang mukhang bangag? Ikaw din. Ay, nako, Panelo. Napaka mo, Panelo. Talagang mukhang nagiging anghel ka para kay Harry Roque. Mukhang sinusunod na ni Harry Roque ang panawagan mo na sumuko na lang, umuwi na lang sa bansang ito. Diba? Kung titignan ninyo, pati si Panelo, hindi naman nakikinig kay Harry Roque. Mismong si Panelo pa nga nagsasabi na bobo, tanga, madaldal masyado itong si Harry Roque. Diba? Kawawa ka naman, Harry Roque. Mukhang naiiyak ka na o mukhang hindi ka lang naiyak, mukhang naiihi ka na sa salawal ngayon. Alam mo sa totoo lang mga kababayan, siguro dahil naisip ni Harry Roque na mukhang malapit na. Mukhang hindi na ako makakalusot, mukhang makukuha na talaga ako ng Interpol. Mukhang kailangan ko nang unahan sila kasi mapapahiya ako. Di ba nagyabang nga yung kupal. Nagyabang yung bakla na hindi daw siya makukuha ng international police. Ngayon, ipit na siya. Wala na siyang mapuntahan. Wala na siyang magawa. Kaya yun, nag-inarte na si Bading. Nag-inarte na si Baklita. Ang ginawa pa niyang dahilan, yung hindi pakikinig ng mga Pilipino sa kanya. Dahil hindi daw gumagawa ng aksyon ng mga Pilipino. Gago ka pala Diba? Pero sa tingin ko, lang niya to? Palusot lang niya to. Ang nakakatawa lang dito, yung sinasabi niya, wala daw kakwenta-kwenta, pero 2 taong nagtago si Gago. 2 taong tumakas si Kupal. Lalabanan daw niya ang administrasyon. Di sana kung talagang matapang noon pa. Roque. Dahil naiipit ka na? Dahil wala ka ng ligtas, mapapahiya ka sa mga sinasabi mo, kaya susuko ka na lang?
Akala mo ba maloloko mo mga Pilipino? Pero biro nyo mga kababayan, gagawin pang dahilan yung mga DDS, gagawin pang dahilan yung mga Pilipino kasi daw hindi nakikinig sa mga sinasabi niya. Kahit daw anong gawin niya mga sinasabi niya, mga ginagawa niya, wala naman daw gumagalaw sa Pilipinas, gago ka pala eh. Eh kung mismo nga abogado, nakatulad mo, nakasama mo, na nagsiservisyo kay Digongyo na si Panelo, kontrang-kontra sa mga gusto mo, sa mga sinasabi mo, yung mga Pilipino pa. Eh bobo ka pala eh. Tanga ka pala eh. Akala ko ba matalino ka? O tapos ngayon gagawa ka ng palusot. O pero gano'n pa man, maganda yung iniisip mo kung susuko ka. Para malaman natin at siguradong makukulong ka. Ha? Makakakita na kami ng baboy baklita na nasa kulungan. Dami pang sinasabi. Umuwi ka na, Roque. Ha? Dahil naghihintay na sa'yo si dating Senador Laila de Lima. Natawang-tawa sa'yo dahil sa kabaklaan mo. Ang galing mo maghamon noon, noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi mo pa kay Laila de Lima, kung wala kang tinatago, humarap ka. O humarap. Dahil wala naman tinatago si dating Senador Laila de Lima. Pero ikaw, dahil ipit ka na, tsaka mo lang naisipang sumuko, gagamitin mo pang pananggalang, gagamitin mo pang istorya, yung mga Pilipinong hindi nakikinig sa'yo, gunggong ka pala eh. Ha? Galing-galing mo talagang bakla ka. O ano? Lalabanan mo pa yung administrasyon? Naku, Roque. Wala nang maniniwala sa'yo, baklita ka. Ha? Ang dami mong kabalbalan. Ang dami mong katarantaduhan, kahayupan, walang yaka talaga kahit kailan, bakla ka talaga. Ha? Talaga naman. Kung ako sa iyo, Harry Roque, umuwi ka na. Ha? Naghihintay kami sa iyo. Gusto namin makita yung pagmumukha mo sa loob ng selda. May pasayaw-sayaw kapag hinayupa ka. Ha? Ano ngayon? Sayaw pa more. Ngasar pa more. O ano, may magagawa ba si Marlica sa'yo? Wala, kasi isa rin yan. Nahuhulihin. Lahat kayo, magmula kay Bato, kay Bongo, kay Sara, lahat kayo parurusahan ng administrasyong ito. Dahil yan ang nararapat sa inyo dahil mga hayop, mga taksil kayo, mga wala kayong kwenta, mga magnanakaw kayo, mga sinungaling kayo, mga kampong kayo ng demonyo. Kaya sa mga subscriber ko, eto na po, babalik na po tayo. Huwag po kayong mag-alala dahil may time na po ko para batikusin. Na naman, yung mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan, yung mga taong katulad ni Harry Roque, na umaastang parang lalaki pero isa palang baklita. Roque, isa kang baklita. Okay, pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, talagang ganoon ang buhay. Di ba? Kalaunan, sumuko rin si Harry Roque dahil hindi na kinaya ng kanyang powers. Hindi yata pinahiram ng bato ni Darna. Di ba? So mga kababayan ko, ayun na. Di ba? So, kitang-kita na talagang malapit na pong magdusa sa kulungan. Ito pong si Harry Roque. Dami-dami mong sinasabi, dami-dami mong palusot. Susuko ka rin palang kupal ka. Pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.